you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my can't stop but praise your name. Amazing love displays. At a cross, you are the only one ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. My everything, oh Lord, my everything. Our everything, we praise you. Can't stop praising you. We praise you, Lord. Can't stop praising you. Our everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me.
fears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. Can't do anything without you. Can't do anything without you. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can wipe all my tears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. I can't do anything without you. I can't do anything without you. Until the end, I will seek you. Oh, until the end, I will worship you. You're my grace, you're my hope, you're my all. You remove all my pain, I am yours. You're my grace, you're my hope, you're my all. You remove all my pain, I am yours. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. I can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. Can't do anything without you. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. I can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be the strength within. I can't do anything without you. Jesus, can't do anything without you. I can't do anything without you. Can't do anything without you. Take me into your arms. Hold me tight, oh Lord. Hold me tighter, Jesus. Embrace me, Lord. Embrace me with your presence.
At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? You shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth before you. There'll be shouts of joy, and all the trees of the fields will clap their hands. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands while you go out with joy. You shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth before you. There'll be shouts of joy, and all the trees of the fields will clap their hands. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands while you go out with joy. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands while you go out with joy. Good evening everyone! Welcome sa ating pong online General Bible Study. Salamat po sa Lord for His grace na tayo po'y patuloy niya pong tinuturuan at pinangangaralan po through this program. So we would also like to thank our beloved Bishop Luis Santos and Pastor Norma for their continuous support and guidance sa ating pong iglesia. So excited na po tayong lahat for today's message. Pero bago po yan, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong maulo. Tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin at kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng chance na magsama-sama muli upang marinig ang iyong mga salita. Inihiling lang po namin na kami po iyong linisin at gawin pong karapat-dapat sa mga mapapakinggan po namin sa Word of God. Make our hearts a good soil kung saan mo po maitatanim at mapapatubo ang salita mo. As we study this parable, help us learn and make changes in our lives. Kayo na rin po ang bahala sa aming po mga kapatid na habol para po umabot po sa aming pong pag-aaral. Muli, sa iyo po ang lahat ng kadakilan at kapurihan, in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus, Amen.
So last week, mga kapatid, in part 8 po, we talked about a verdict that caught everybody off guard. When the Lord said, I do not know you. So tonight, we will continue to the last part of this parable, and our topic is entitled, When Salvation Moves Quietly. Ang sabi po sa Matthew 25 verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Kung mapupuna po ninyo, wala pong sigawan. O yung pong tunog po ng trumpeta, wala din po mula po doon sa mga virgins. Wala rin pong nagpapanik na paggalaw ang mga wise. All they had was quiet readiness o tahimik po na paghahanda. Samantala, yun naman pong salitang went in ay nagpapakita po ng isang calm, spirit-aligned movement. Ano po ibig sabihin? Na habang tumatakbo po ng maingay yung mga foolish virgins toward the merchants, yun naman po mga wise naman ay lumakad ng tahimik into destiny. So ito po ay nagpapahayag not with emotional frenzy, but with a spirit-empowered steadiness. Hindi po sa magulong emosyon, kundi sa matatag na kilos na pinapalakas po ng Holy Spirit. Kaya po sinabi po ng Lord sa John chapter 3 verse 8, The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. Hindi mo masabi kung saan ito nanggagaling at saan ito tutungo. So is everyone who is born of the Spirit. So yung pong Greek word na pneuma, ibig sabihin po is wind, breath, or spirit. At yung pong pagkilos or paggalaw po nito is unpredictable, untraceable, and unseen, yet undeniable. Meaning, ang true conversion is not always announced with noise. Instead, its evidence appears in transformed direction and quiet obedience. So, ibig sabihin yung pong tunay na pagbabago po ay hindi po laging maingay po yan. Ito po'y makikita sa pagbabagong direksyon ng buhay po at sa tahimik na pagsunod. Ang mga taong pinangunahan po ng Espiritu ay naglalakad po yan sa daang hindi po maintindihan ng makalamang pag-iisip. Just as the wise virgins prepared in ways na hindi po maunawaan ng mga foolish virgins as found in Matthew chapter 25 verses 3 to 4. At kung babasahin naman po natin maigi ang buong chapter 25 na Matthew, mapupuna po natin na lahat naman po ng 10 virgins ay natulog po sila. Pero 5 lang po ang gumising with inner readiness. Yung pong kanilang oil was symbolic of intimacy, devotion, and spirit-filled life. So ito po'y nakantam po nila ng tahimik bago pa po dumating ang crisis. Kaya hindi po sila nagpanik when the midnight cry sounded. Sa makatuwid, ang paghahanda po nila ay nagdulot po ng silence, stability, and direction. Meron pong direksyon yung kanilang readiness. Habang yun naman po mga foolish virgins naman responded with noise, desperation, and frantic movement. Katulad po na nangyari po sa kwento po ni Elijah in 1 Kings chapter 19 verses 11 and 12. Wala po ang Diyos sa hangin, wala rin po sa lindol, at wala rin po sa apoy. But in the still small voice. Doon po sa maliit po na tinig. The quiet leading of the Spirit. Pinatutunayan po nito ang Spirit-led movement is not disorderly, nor it is driven by emotional impulse. Ang pagkilos po ay pinangungunahan po ng Holy Spirit po yan. Ay hindi po ito magulo at hindi rin po ito dala ng bugso ng emosyon or damdamin. Katulad po ni Mary sa Luke chapter 2 verse 19, who pondered these things in her heart. Kagaya rin po ni Hannah, who prayed silently yet powerfully sa 1 Samuel chapter 1 verse 13. And I just want you to know na ang langit po recognizes yung pong tahimik na paggawa po ng puso kaysa yung pong sa malakas po ng ingay na gawa po ng mga bibig. That is why binabalaan po ni Jesus Christ that many who loudly says, Lord, Lord, will be rejected. Ayon po sa Matthew chapter 7 verses 22 to 23. Habang yun naman po naglalakad ng tahimik,
kasama siya, will be welcome. So in this sense, ang kaligtasan po ay para bagang isa pong hangin kaysa sa kulog. Bakit? Kasi po ang ingay po can impress men. Pero ang hangin po transforms hearts. So inaakala po ng mga mangmang na ang emosyon po ay pagiging malapit po sa Diyos. Ngunit alam ng marurunong na ang paggabay po ng Espiritu ay kadalasan pong tahimik at banayad po yan. At hindi po napapansin ng mundo. In fact, alam niyo po ang Spirit-born movement is invisible to the world. Bakit ko po sinabi? Hindi po natin makikita yung kanyang form. Pero makikita po natin yung kanyang epekto. Likewise, ang gawa po ng Holy Spirit is hidden from the natural eye, but undeniable in its results. At naging malinaw po sa kwento ng mga virgins po na yung po mga wise virgins ay namumuhay sa hindi po nakikitang paggalaw po ng Holy Spirit. Habang yung mga foolish virgins ay namumuhay sa pamamagitan po ng kung ano lang po ang nakikita ng kanilang mga mata. Bakit? Kasi po sinubukan po ng mundo to trace, to predict, and understand everything through human logic. Yet, ang sinasabi po ng Lord plainly that the pneuma, o yung pong spirit, blows where it wishes. Ayon po sa John 3:8. Sa madaling sabi, ang spirit po ay hindi po nakatali po sa pamamagitan po ng human patterns or sa pamamagitan ng cultural expectations or gayon din po sa pamamagitan ng religious systems. Hindi po kasi ma-discern ng mga foolish virgins yung pong pagkilos po ng spirit dahil sila po ay namumuhay. Naayon po sa outward similarity. Lamps without oil. So ginaya po nila yung pong anyo ng pagiging handa pero kulang po ng invisible supply. The wise, however, ay nakipagkaibigan po sa invisible Holy Spirit. So yung pong kanilang pagiging handa ay hindi po nagmula po sa public performance. Kung hindi, ito po ay nagmula sa private pursuit. Kaya po sinabi po sa verse 4 na yung po mga wise took oil in their vessels. Hindi po sinabi na Lord when or how they often collected this oil. Wala po sinabi ganon. This is the point, mga kapatid. Yung pong kanilang paghahanda was hidden. It was silent, unnoticed by people around them. Habang yung mga foolish naman po assumed everything was fine. Bakit? Because they all slumbered and slept. Hawak na mga wise yung pong invisible advantage na maituturi na isa pong internal deposit no one saw but God honored. So to put it differently, ang spirit-born life is marked not by outward excitement but inward evidence na nagsasuggest po that God's greatest spiritual work unfolds in unseen places. O yung pong pinakamahalagang gawa po ng Diyos ay nangyayari po sa mga bagay at sa mga lugar na hindi po nakikita. Nakita niyo po si Moses, natanggap niya po yung kanya pong calling, not in Pharaoh's palace, kundi po doon po sa katahimikan po ng kanya pong pamumuhay. Si David was anointed king habang nagpapastol po yan ng mga tupa in secret pastures. And not to mention Jesus Christ, who was empowered para sa ministeryo po, hindi po sa synagogue, kundi doon po sa wilderness where he fasted, he prayed, and triumphed over temptation, ayon po sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. So, masasabi po natin sa bawat case po na ito, yung pong pneuma, yung spirit po, ay hinubog po sila in hiddenness bago po sila inihayag sa publiko. Ganyan din po ang ibang mga mananampalataya sa ngayon. The Spirit transforms them in silent tears, unseen sacrifices, yung midnight and dawn prayers, and private battles. Marami po ang ganyan, mga kapatid, hindi lang po nagsasalita, hindi lang po nagsasabi, ang iba po, hindi lang po halata, pero grabe po pala yung labanan po nila sa buhay. Kahit nahihirapan, ay sige lang, laban lang ng laban, fighting your own private battles. Pero naniniwala po ako, hindi man po ito napapansin ng ibang tao, yung bit-bit mong langis,
Pero sigurado ang langit po ay nakikita po ito. Kaya po, yung po mga wise could rise at midnight without fear. Kasi po, yung pong kanilang panloob na paghahanda po ay naka-align po sa invisible wind of the Spirit long before the crisis came. So to simply put, the Spirit's work in you is unseen before it becomes undeniable. Hindi man po napapansin ng mundo kung ano po ang ginagawa sa inyo ng Diyos ngayon. Pero, once dumating po yung midnight cry, the invisible will become visible. At yung pong nakahanda ay mahahayag. Now, going back to the parable, habang ang iba were panicking, the wise entered silently. Wala pong drama, without any hesitation. Wala rin pong sinabi na nagsigawan sila while entering. Wala ring rushing, wala ring frantic scrambling na nagpakita po ng bunga po of long-term preparation. How so? Dahil nung dumating po yung problema po sa kanila nung midnight, hindi po sila naalog doon po sa pagpanik nung iba nilang mga kasama. Oh, so why is this? Bakit po ganun? Kasi po, yung pong pagiging handa po nila ay hindi po ipinanganak lang nung dumating yung krisis. Rather, it was forged in secret seasons bago pa dumating ang bridegroom. And I just want you to know na hindi po kahinaan yung pong pagiging tahimik. Kundi ito po ay isang spirit-formed stability o katatagang espiritual. Habang nagmakaawa, nakipag-bargain at tumakbo naman po sa mga nagtitinda ng oil yung mga foolish virgins, yun naman po mga wise simply walk in step with the bridegroom. Hindi na po nila kailangan pang makipag-negotiate kasi po their lamps were already burning. At hindi rin po nila kailangan magpaliwanag kasi yung pong kanilang paghahanda ay nagsalita para po sa kanila. That is why, yung pong kanilang pagiging tahimik echoes yung pong spirit, yung pong wind na sinasabi po sa John 3:8. Moving decisively, yet silently. So the wise move like the wind, quietly, purposefully, led by the unseen work of the Spirit. Katulad po lang ni Hannah yan in 1 Samuel chapter 1 verse 13, nanalangin po siya with lips moving but no sound. Kaya nga napagkamalan po siya ni Eli na lasing eh. Yet, ang matindi po rito, narinig po ng Diyos what man could not. Yung pong kanyang breakthrough ay hindi po dumating sa ingay but in whispered surrender. Katulad din ni Elijah in 1 Kings chapter 19 verse 12. Nalaman niya po na wala po ang Diyos sa wind, wala sa earthquake or sa fire, but in a still small voice. What does this imply? The deepest movements of God are often the quietest. O yung pong pinakamalalim na galaw po ng Diyos ay kadalasan po tahimik. Gaya ng mga wise virgins na ginaid ng inward devotion kaysa ng outward frenzy, natutunan po ni Elijah na ang tunay po na revelation ay nakukuha sa pamamagitan ng gentle whisper of God's Spirit. So pinapakita po ng mga wise virgins na ang spiritual preparation ay hindi po showy. Hindi po nila inanunsyo yung kanila pong wisdom. Ano po ginawa nila? Pinamuhay po nila ito. Samantalang ang mga foolish mo appeared similar on the outside, carrying lamps like everybody else, but when the midnight cry came, yung kanila pong emptiness was exposed. Pero yung pong mga wise, on the other hand, had long cultivated the inner life symbolized by oil. Yung kanila pong pagiging handa ay nagpahintulot po sa kanila to respond without fear, without scrambling, without noise. So ito po yung nagpapakita na ang silence po became their strength. Yun po yung naging kalakasan nila, yung pagiging tahimik, not their limitation. So this aligns to what is said sa Isaiah chapter 30 verse 15. Basahin po natin. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness, ulitin ko, in quietness and confidence shall be your strength. Ayun, but you would not.
Habang natataranta po yung mga foolish virgins, the wise stood steady at humakbang po sa kanilang kapalaran na mayroong kapayapaan. Sa makatuwid, it is an inner anchor that holds firm when others unravel. Ano po ibig sabihin? Ito po ay isang panloob na angkla na nananatiling matatag kapag ang iba po ay nagigiba or bumabagsak. Kaya po, yung po mga handa po ng palihim ay tatayo po sa kapayapaan po when others fall in panic. Kaya po sila pumasok silently dahil ang kanila pong lakas ay nagmula po sa hindi po nakikitang gawa po ng pneuma or ng spirit. That is why kapag dumating po yung bridegroom, our preparation, not our noise, take note, will determine whether we walk in or fall apart. But on the other hand, habang tahimik pumasok yung mga wise, ang siya namang itong mga foolish were distracting loudly. Brothers and sisters, yung kanila pong kakulangan po sa paghahanda produce desperation, and their desperation produce noise. So pinuno po nila ang gabi ng sigawan, begging, yung frantic activity as panic became their only response. At yun po ang matindi. At ito pong ingay na ito exposes the nature of flesh-led religion. Ano po ibig sabihin? Pirming ang flesh po ang gumagawa ng ingay pero hindi po nagpro-produce ng lalim. Why? Kasi po yung po mga foolish virgins relied on external appearance. The lamps they carried but neglected the internal substance, yung pong oil na neglect nila. Therefore, nung dumating po yung panahon ng katotohanan, sinubukan po nilang i-compensate yung pong inward emptiness sa pamamagitan ng outward loudness. But truth be told, volume cannot replace preparation kahit gaano pa yung kalakas. As well as ang religious panic cannot produce spiritual discernment. So ito po'y mahihahambing sa 1 Kings chapter 18 verse 28. So they cried aloud and cut themselves, as was their custom, with knives and lances until the blood gushed out on them. So nakita po ng propeta ni Baal yung pong altar untouched by fire, kaya mas lalo po silang sumigaw ng malalakas. They cut themselves at mas lalo pong gumawa pa ng ingay. Pero mga kapatid, yung pong ingay po nila ay hindi naman po nagdala sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil ang ingay po ay sandata po ng flesh, ng laman po yan, hindi po ng fruit of the Spirit. Samantalang si Elijah po in contrast ay nanalangin ng isang tahimik at confident na prayer. Ano po ang nangyari? God answered with fire. So those foolish virgins resembled the prophets of Baal. Nung nagkulang po sila ng oil at ng devotion, they increased their volume and activity. Pero ang mabigat po rito, nanatiling tahimik po ang langit. Bakit? Dahil wala pong laman ng kanilang mga puso. It was empty. At ang matindi po, yung kanilang panic led them in the wrong direction. So instead of falling at the feet of the bridegroom, tumakbo po sila sa mga merchants. Instead na hanapin po nila yung kayang magligtas po sa kanila, they sought on human solutions. So ano po sinasabi nito sa atin? Brothers and sisters, the flesh may run faster, pwede, maaari, but always runs away from Jesus. Yun ang problema. Ang bilis nga tumakbo ng flesh, pero pirmi naman palayo kay Kristo. Although hindi ko naman po nila lahat, no? Pero yung po mga loudest Christians are often the least prepared. Bakit po mga kapatid? Kasi po yung pong noise is easier than repentance. Ang activity po is easier than intimacy. Thus, the flesh makes noise, but the spirit makes progress. So hindi po rumiresponde ang langit sa panik. Bagkos ito po ay rumiresponde sa paghahanda, yan po ang tatandaan natin. At ang midnight po ay ang magpapahayag po whether we have noise or oil, whether we have emotion or intimacy, or panic or readiness. Apparently, when the foolish speak first, the silence of wisdom was revealed. Sa paanong paraan?
Nung nagsalita po yung mga foolish virgins, they shouted, they demanded, and attempted to take control yung pong moment. Ang sabi nila, give us your oil, bigay nyo sa amin yung mga langis ninyo. So kung mapupuna po ninyo, hindi po muna nagsalita yung mga wise virgins nung una. They just quietly trimmed their lamps, silently prepared, calmly set their torches in order. Yung kanila pong pagiging handa does not require announcement. Hindi na po eh. However, pinakikita naman po ng pagkakataong ito na ang foolishness po speaks before wisdom does. Bakit? Kasi po, inequate po ng mga foolish virgins yung pong noise with authority and panic with spirituality. Inassume po kasi nila na dahil sinasabi nila yung tamang salita, they deserve the right outcome. Habang yung mga foolish shout in panic and demanded na ibigay sa kanila yung pong oil ng mga wise, ito naman po mga wise quietly obeyed and acted silently. So this tells us na ang inner life po is strong enough para hindi po maalog ng mga outward chaos. Hindi na po nila kailangan ipagtanggol yung sarili po nila. I-justify yung kanilang mga sarili sa paghahanda at makipagtalo pa, hindi na kailangan. No need na. Yung kanila pong oil speaks louder than their words. Kaya yung pong kanilang pagiging handa po ang naging sagot. Yung po yung naging susi. Like Jesus who often withdrew in silence. And when he stood before Pilate, ano sagot niya? Not a word. Hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik si Kristo. Bakit? Because hindi po kailangan ng wisdom ng noise para manalo. So with this in mind, masasabi po natin nagsalita agad yung mga foolish virgins because they lack depth. Masyado po silang mababaw. This also implies that the wise speak less or not at all. Why? Because they possess substance. So ito po yung katotohanan. Noise proves nothing, while ang oil proves everything. Habang inanunsyo po ng mga foolish ang sarili po nila, the wise prepared themselves. Meanwhile, talking about being noisy and silent in connection with this parable, let's check on the silence of Joshua. Sa Exodus chapter 32, ito po si Joshua na tahimik po at tapat na naghintay sa pagbabalik po ni Moses. So siya po'y nagre-represent ng totoong church, the faithful remnant, the wise virgin. In what way? Siya po ay nanatiling malapit sa presensya po ng Diyos, unmoved by delay, hindi po naalog ng kalituhan, and most of all, untouched by the noise of the apostate multitude. What does this signify? Ang kanya pong postura ay sumasalamin po doon naman po sa kalmadong paghahanda ng mga wise virgins. Habang ang Israel po was erupting in noise, sukdulang gumawa po sila ng golden calf, proclaiming loudly na ang sabi sa Exodus 32 verse 4, basahin po natin, "These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." Just imagine, nagsisigawan, sayawan yung mga tao and made such an uproar to the point na kahit malayo na ay narinig po ni Joshua and mistook it for the noise of war. Ayon sa Exodus 32 verse 17. So narinig niya po yung volume, habang yung discernment naman po ni Moses heard corruption. So just like the foolish virgins whose first response to crisis was noise, ando na shouting, demanding, running, and creating chaos in the night. Kaya katulad po ng mga na-deceive na Israelita sa Sinai, akala po kasi nila pwede po nilang takpan yung matagal na po nakapabayaan sa pamamagitan po ng ingay at pagmamadali. Na ipagkamali po nila ang noise po with power at ang emotion po with devotion at yung pong frenzy with spirituality. Pero si Moses po, representing God's wisdom, ang sabi po sa Exodus chapter 32 verse 18, "But he said, it is not the noise of the shout of victory, nor the noise of the cry of defeat, but the sound of singing I hear." Yun ang sabi niya. So yung pong tunog
na para bagang gera sa pandinig po ni Joshua was in truth, it is the sound of idolatry. Sa madaling salita, noise can deceive even the godly unless they judge by the Holy Spirit, not by sound. Why so? Yung po mga foolish virgins assume na yung pong ingay ay magbibigay po sa kanila ng access. At ito naman pong apostate Israel ay nag-assume na ang ingay was worship. Pero ang Diyos po, katulad po ni Moses, ay nakakakita po na higit pa po sa ingay ng puso. Meaning to say, Joshua's silence is the posture of the wise. Dahil hindi po siya sumama sa crowd. Hindi rin niya po ginaya yung mga sigawan. At lalong hindi po siya lumukod po doon sa golden calf. Bagkus siya po ay nag-antay sa katahimikan, just as the wise virgins prepared in quiet. So let it be known na yung pong pagiging tahimik or pananahimik po ni Joshua was readiness. While yun naman pong ingay ng Israel was rebellion. So in comparison, pinakita po ng parable that the wise virgins' silence reflects spirit-built depth. At yun naman pong ingay ng mga foolish virgins reflects flesh-born shallowness. Therefore, the faithful wait in silence, the deceived worship in noise. Kaya tandaan po natin, sa pagdating po ng bridegroom, silence will enter and noise will be shut out. In line with this narrative, tingnan naman po natin sa panahon po ni Noah at sa panahon po ni Lot. Sa panahon po ni Noah, ang sabi po ng Lord before the flood came, people were eating, drinking, giving into marriage according sa Matthew 24 verse 38. Sa madalit sabi, ang mga tao po were living loudly, socially, confidently. Naroon ng ingay, tawanan, sayahan, kasalan, feasting, andun ang music, of course yung business nandun, even entertainment was there. Stable ang pakiramdam ng buhay ng mga tao. Yung mga tao felt secured, celebratory, and at peace with themselves. Meanwhile, si Noah po moved silently. Ang sabi sa Genesis chapter 7 verse 7, Noah went into the ark because of the waters of the flood. So kung mapupuna po ninyo, wala pong panig, wala ring shouting, just obedient movement led by God. Kahit yung mga hayop po, malinis man or hindi po, entered the ark in silence. Na ang Diyos po mismo ang nagdala po sa kanila, papaloob po by invisible leading. That is why, yung pong kanilang tahimik na pagpasok po patungo sa safety ay katulad po ng mga wise virgins who entered the wedding chamber with no noise or panic. So it is observable that the world did not perceive danger. Kasi po yung kanila pong makasalanan po na ingay ay nilunod na po yung spiritual warning. Just imagine, mas malakas pa po yung boses ng society kaysa sa boses ng Diyos. That is why, yung pong kanilang false security ay siya namang sumasalamin naman sa mga foolish virgins na siyang sumisigaw confidently. Give us your oil. Na ito po yung nagpapakita na ang noise po does not equal safety. Or ang noise po does not equal readiness. Or ang noise mo does not equals intimacy with God. Accordingly, kung kailan ang mundo or the world is loudest, it is often most blind. Diyan po tayo mag-ingat. On the other hand, sa panahon naman po ni Lot, people were asleep in sin habang ang mga righteous po ay tumakas po silently under divine direction. Apparently, ang society po ng Sodom were also living confidently. Andun din ang eating, drinking, buying, selling, planting, and even yung building sa ayon po sa Luke 17:28. So again, andun ang activity, andun ang ingay, andun ang pagiging busy, andun ang false security. Pero ang sabi po ng mga angels kay Lot sa Genesis 19 verse 17, basahin po natin. Escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Tumakas na kayo, huwag kayong lilingon sa likod. Thus Lot left in the quiet of early dawn. Habang ang syudad po ay natulog sa kasalanan, unaware sa paghukom na darating within hours. Ang mga tunog lang po ng mga tahimik po na yabag po ni Lot at ng kanya pong asawa at mga anak habang umaalis po at iiwanan ng Sodom. Just like the wise virgins,
Yung pong kanilang paghahanda ay nangyari po long before midnight. Habang si Lot po at ang kanya pong mga anak ay handa naman pong umalis nung inutos po ng Diyos. Samantala ay natutulog naman po yung pong mga wicked people ng mapayapa. Living loudly the day before, hindi po batid yung pong paparating po na kapahamakan. Mga kapatid, sa dalawang event po na ito, ginamit po ng Lord si Noah at si Lot para po magbigay po ng babala na ang false peace is the loudest deception. Yung po mga tao in both generations, pakiramdam po kasi nila, secured na secured po sila. They are entertained, socially stable, yet ang paghuhukom po were seconds away. At dyan po tayo mag-ingat. Yan po yung tinuturo sa atin ng Diyos. Minsan doon po sa pagiging masyado po tayong lunod na lunod sa ganitong estado, sa pagiging busy, sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang bagay, pakiramdam natin okay ang lahat, doon pala darating ang paghukom. In other words, the wise move silently into salvation while the foolish lives loudly into destruction. Therefore, noise deceives, silence saves. Flesh celebrates, the spirit prepares. The world feels secure, the righteous get ready. Nakita po ninyo yung pagkakaiba. Now, sa pagkakataon po ito, I just want you to know that salvation closes quietly. In what way? Salvation did not wait for their noise. Hindi na rin po naghintay sa kanilang pagpanik or the kanilang last-minute effort. It ended quietly, decisively, without warning. At yan po ang mabigat. Katulad po na nangyari po sa panahon po ni Noah. Sa kanyang pamilya, pati yung mga hayop had entered the ark. Ang sabi, and the Lord shut him in. The same divine po na quietness sa Matthew 25 verse 10. Hindi po sumigaw ang Diyos. Hindi din po kumulog ang langit. Tandaan po natin mga kapatid. At lalong hindi po inanunsyo ng mga ulap ang deadline. But, take note, God Himself closed the door silently, sealing safety inside and judgment outside. So this corresponds to the separation sa parable. Na once pumasok yung mga wise virgins, their destiny was fixed. Just as Noah could not open the door pagkatapos mo isara ng Diyos, so too, no one can reopen the eschatological door once na kompleto na po ni Jesus Christ yung pong final sealing. Kaya po sinabi po sa Luke 13 verse 25, when once the master of the house has risen up and shut the door. So yung pong verb na shut ay nag-align po sa salitang shut sa Matthew 25 verse 10. Pansinin niyo po yung timing. When, once, ang sabi. Meaning, suddenly, unexpectedly, and without a second chance. Wala nang pangalawang pagkakataon. Kaya as a result, kakatok po yung mga nasa labas. Katulad ng mga foolish virgins na nagiiyakan, pero yung pong sagot po sa kanila will remain unchanged. In other words, silence is followed by separation. The door does not reopen, na nagsisignify po ng finality. So ito po yung endpoint of ignored grace. Remember, God closes doors quietly. Bakit? Hindi po kailangan ng announcement ng kanyang authority. Kaya ang trahedya po ng mga foolish virgins ay hindi po nakasalalay sa volume po ng kanilang mga efforts, kundi sa huli na po ng nilang pagkilos. Kaya po wala po ni isa po sa kanila pong ingay mattered because salvation had already moved in silence. Habang yung mga wise po na naghanda privately entered quietly. So ito po yung nagpapakita that heaven responds to readiness, not rushing. Hindi po sa nagmamadali. Lagi po natin pakatatandaan, heaven's deadlines seldom make noise. Hindi po natatapos ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsabog, kundi ito po'y natatapos sa pamamagitan ng bulong. Not with a public announcement, but with a divine decision. Tahimik po na sumasara po ang pinto,
Hindi para gulatin yung mga handa, kundi para ipahayag po yung trahedya doon sa mga who mistook business for readiness. Kaya ngayong gabi po, the door of grace stands open. Pero yung pong same ecclesia or shut ang naghihintay doon sa magdidelay. That is why we need to prepare now. Bakit? Dahil pag natapos po ang kaligtasan, ito po'y matatapos sa katahimikan or pagiging tahimik. Kaya wag na po tayo mag-atubili, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Pagmadali na po tayong lumapit sa Panginoon bago pa sumara ang pinto ng hindi po natin namamalayan. Hindi natin alam kung kailan darating yung sandaling ito. Kaya kung nararamdaman po ninyo na tinatawag kayo ng Diyos sa oras ito, huwag na po ninyong patagalin pa. Why don't you join me in prayer? Yuko natin ang ating po mga ulo, pikit natin ang ating po mga mata. Gracious Father, napakabuti mo po. Maraming salamat po sa parable na ito na itinuro mo po sa amin ngayong gabi. Napakarami po namin natutunan tungkol po sa aming kaligtasan. Salamat po sa habag, sa iyo pong awa na ibinigay niyo po sa amin. Alam mo pong marami po sa amin na nangangailangan ng mensaheng ito. Maraming salamat, Lord, for giving us a chance to prepare, to refill, to always remember na ang salvation po is spiritual. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami na maging handa, hindi lamang po sa salita, kundi sa aming puso at sa aming gawa. Upang kapag dumating ka, kami po'y matagpuan mong may pananampalataya at meron pong langis ang aming pong mga ilawan. In the quiet of our hearts, naway huwag na po kami magpatumpik-tumpik pa, kundi magmadali kaming lumapit po sa iyo dahil alam po naming malapit na po ang iyong pagbabalik. Muli, sa iyo po namin binabalik ang lahat na kadakilaan at papuri. Maraming salamat po. Sa iyo po lahat ang matapis sa pangalan in Jesus' name. Amen. Glory to God, isa pong napakahalagang mensahe po or aral po ang narinig po natin ngayong gabi. Kaya po sa ating pong mga first-time viewers, the message is clear. Ang pananalita po natin alone ay hindi po garantiya ng kaligtasan. Kailangan natin ng genuine faith na galing po sa puso at nananaghoy po sa ating pong buong pagkatao. At ito po'y makakamit lamang po natin kung ang Diyos po ang nasa atin. Hinahanap natin siya at nananahan po siya sa ating mga puso. Pero papaano? Kapatid, hindi mo kailangan sumigaw na ng pagkalakas o umawit ng maraming awitin. Ang kailangan lang po natin is paniwalaan mo at tanggapin mo po si Jesus Christ as your Lord and Savior at maniwala ka sa gospel for you to be saved. Now, please listen to me. Pag sinabi nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po ng sinabi ng talata, we're saved by grace through faith. Kailan po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung po death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung po resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan na daw dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ay hindi lang po yan matatapos sa pananampalataya, kundi ito po'y sinusunod. Kaya alam po, another question is this, how will you obey? Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 38,
Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, mabibigat na gawa mong kasalanan, o ikaw na yung pinakamasama at pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po yung tinitingnan natin, Panginoon, yung ating taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pero nandun po yung genuine repentance sa'yo, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin. Yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin po ang ating po mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism in the name of Jesus Christ po. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito pag-aalis po ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, thirdly, we are going to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay na magmuli. So, diyan naman po papasok ating transformation, yung ating mong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po yun sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga bisita po na nandito, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan binipilit natin magbago ng 1-2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Perhaps you have bad habits, o may mga vices ka, mga pangit na pag-uugali. Pilit natin binabago, pero pabalik-balik, babago sandali, biglang babalik sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yung sinasabing power. Power to overcome all our weaknesses, at yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, kayo po inaanyayahan ko sa lahat mga first-time viewers, wag na po tayo mag-delay. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang importante, tayo po ngayon magmadali na tumanggap sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako na ito po yung pagkakataon. Ito po yung tamang pagkakataon para tanggapin po siya. Para hindi po tayo mapagsaraduhan po ng pinto. So sa mga gusto po tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo ang 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. At habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun po yung taos puso na ating pong pagsisisi. Ihingi po natin ng tawad sa ating Panginoon. Kami nagawa man tayo mga kasalanan, ihingi po natin ng tawad. Habang inuulit po ninyo ang panalangin nito, so please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Ito po yung samad na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po na screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po na ng water baptism. Or otherwise, pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, dito po magtatapos ang ating pong parable of the 10 virgins. Alam ko po na marami po tayo natutunan mula po sa kwento po nila, magmula sa part 1
hanggang part 9. As we can see, yung iba't ibang lessons ang pwede po natin makuha mula po sa kanila. Sana po wag po natin kalimutan yung bawat aral po na ang mahalaga po ay maisa puso at maipamuhay po natin yung lahat ng ating po napapakinggan. So sa ganito pong paraan, pagdating po ng bridegroom ay makakasama po tayo sa kanya pong kaharian. At hindi po mapagsaraduhan po ng pintuan dahil tayo po ay handa. Thank you so much sa pakikinig po tonight. Huwag po natin kalimutan ng lessons po na natutunan po natin. And next Thursday, 7 p.m., pag-uusapan naman po natin ng panibagong parable. Kaya make sure na makadalo po kayo muli. So God bless every one of you and to God be all the glory. Everything will fall apart without you, Lord. We have no reason to live. Let your will be done. In your hands will come as one. We are not alone. We belong to you. We belong to Jesus. We belong in His hands, in His loving arms, in His faithful embraces. Sa Panginoon lang po tayo. Sa mapagmahal na kamay ng Panginoon. Oh, Heavenly Father God,